Sumulyap si Jordan kay Darren ng masama. Ang maliit na wizard na ito ay naglabas ng aura ng isang scumbag mula ulo hanggang paa. Ano ang silbi ng paghingi ng tawad ngayon? Dalhin mo siya para sa iba pang mga pagsubok. This time, hindi na tumanggi si Darren. Tinanong niya, "Buddy, ano pang mga pagsubok ang kailangan kong gawin?" Hinawakan ng subordinate ni Jordan ang kanyang braso at sinabing, "Maraming pagsubok ang dapat gawin. Lakas, bilis, tibay at maging ang mga tungkulin ng lalaki. Mas mabuting makipagtulungan ka." Natigilan si Darren. Male functions. "Buddy, bibigyan mo ba ako ng mga babae?" Ngumiti si Jordan at tumango. At sila yung tipo ng mga babae na matagal nang hindi nakakita ng lalaki. Siguradong magugustuhan mo sila. Pinag-uusapan ni Jordan ang tungkol sa mga babaeng bilanggo ng death row na dinala ni Lionel. Tuwang-tuwa si Darren. "Buddy, you're really my best buddy. You're so good to me. Haha, you don't have to hold my arm. Tutol ba ako sa ganoong magandang bagay? Hahaha. To be honest, I can really feel the changes in my body. Hahaha, I'm the strongest man in the world now. Halika, hayaan mo akong talunin lahat ng babae sa mundo." Punong-puno ng sigla ang lalaki matapos iturok sa kanya ang serum. Pagkatapos ng mahigit 1-0 oras na pagsubok, naglakad si Professor Liam patungo sa Jordan. "Guro, patay na si Darren." Inasahan ni Jordan na mamamatay si Darren. Imposibleng mabuhay ang unang test subject. "Paano siya namatay?" tanong ni Jordan. Awkward na sagot ni Professor Liam, "Namatay siya dahil sa labis na pakikipagtalik." Humingi siya ng 12 ng mga babae na magkakasunod upang subukan ang mga limitasyon ng kanyang mga gawaing lalaki, ngunit namatay siya sa kama. Hindi nakaimik si Jordan. Ang paraan ng pagkamatay ni Darren ay totoo sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ni Darren, natagpuan ni Jordan at Professor Liam ang isa pang taong magpapa-inject ng serum. Namatay ang taong ito sa loob ng 2 araw. Sa pagkakataong ito, namatay ang test subject dahil sa sobrang pagkain. Sinabi ni Professor Liam, "Maaari na ngayong makayanan ng katawan ng tao ang mga epekto ng bagong serum na ito na aming binuo." Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang serum, ang test subject ay gagawa ng mga bagay ng walang anumang pagpigil. Ngunit huwag mag-alala, Master. Malapit na naming malutas ang problemang ito. Tumango si Jordan. Mayroon pa ring higit sa 20 araw bago ang 1 buwang deadline. Naniniwala siya na siya at ang kanyang koponan ay matagumpay na maperpekto ang Miraculous Serum. Sinabi ni Professor Liam, "Guro, nakakulong ka sa laboratorio sa panahong ito. Bakit hindi ka lumabas at magpahinga ng kaunti? Nagsasagawa lang kami ng mga pagsusulit sa mga paksa ng tao para sa susunod na 2 araw. Mababantayan ko sila." Sinabi ni Jordan, "Sige, dapat akong pumunta at bisitahin ang aking anak. Tutal, laman at dugo ni Jordan ang anak niya kay Hailey." Si Jordan ay nasa Orlando ng napakaraming araw at hindi siya binisita kahit 1 beses. Ito ay talagang hindi isang bagay na dapat gawin ng isang ama. Kaya sumakay ng taxi si Jordan papunta sa tirahan ni Hailey. Dahil alam niya ang password, binuksan niya ang pinto. "Ah! Hubby! Hubby, nandito ka na." Tuwang-tuwa si Hailey nang makitang dumating si Jordan. Dali-dali niyang binuhat ang anak nila. "Baby, look, Daddy is here to see you. Tawagan mo si Daddy. This is your dear Daddy. Hubby, buhatin mo siya." Kinuha ni Jordan ang bata sa kanyang mga bisig. Napakabata pa ng sanggol at hindi marunong magsalita. Hindi man nagustuhan ni Jordan si Hailey, ang ganda talaga ng baby nila. Ang kanyang mga mata ay lalo na. "Nandito ka na." Ang ama ni Hailey na si Benedict ay nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon. Nandito rin si Zara. Nagmamadali siyang lumapit at binati si Jordan. "Pinsan." Sa pag-aalalang hindi siya maalala ni Jordan, ipinakilala siya ni Hailey sa kanya. "Hubby, naalala mo pa ba si Zara? Siya ang apo ni Lola Lily. Nakilala namin siya noong nagpunta kami sa South Daytona dati." Tumingin si Jordan kay Zara at tumango. "Naalala ko. Ilang araw na tayong nagkita. Hindi ka pa umaalis?" Sagot ni Zara, "Hiniling sa akin ni Hailey na magstay dito ng ilang araw. Siya may gusto siyang ipakilala sa akin." Sinabi ni Jordan, "Dapat kang maghanap ng bago. Ang luma ay hindi na babalik."
Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Zara. Alam niya ang ibig sabihin ni Jordan. Yung ex niyang si Darren, patay na. For some reason, nang tumingin si Zara kay Jordan, mas matindi ang takot sa puso niya kaysa kaharap niya si Park Sang-cheol. Nasa dilema siya. Dapat ba siyang magdala ng pinsala sa kanya? Napatingin siya sa labi ni Hailey. Dahil hindi lumalabas si Hailey ngayon, hindi siya naglagay ng anumang pampaganda at walang anumang lipstick sa kanyang labi. Gayunpaman, kahit walang makeup, kumpiyansa si Hailey na hindi maraming babae ang makakapagkumpara sa kanya. Ganun pa man, nag-suggest si Zara kay Hailey. Bumalik na si Kuya. Hindi ka na ba mag-aayos ng sarili mo? Napatingin si Hailey sa sarili. Medyo kaswal lang talaga ang outfit niya. Hindi pa niya nakuha ang puso ni Jordan, kaya kailangan niya talagang isuot ang kanyang pinakamagandang sarili sa tuwing magkikita sila. Ah, tama. Buti na lang pinaalalahanan mo ako. Papasok ako at magpalit at mag-makeup, sabi ni Hailey. Hailey, tulungan kita. Sumunod naman sa kanya si Zara. Hindi nakaimik si Jordan. Gusto niya talagang pigilan si Hailey sa paggawa nito. Gusto niyang sabihin dito na kahit gaano pa siya kaganda, imposibleng maakit siya muli. Ngunit kung iginiit niya na pumunta sa lahat ng problemang iyon, maging ito. Binuhat ni Jordan ang sanggol para maupo sa sofa. Tinanong niya si Benedict na saan ang nanay ni Hailey. Sumagot si Benedict. Lumabas siya. Nagbukas siya ng beauty salon kasama ang isang kaibigan, at ngayon ay lumalabas siya ng maaga at gabi-gabi na siya umuwi. Buong araw ko siyang hindi nakikita. Wala siyang inaasal na mabuting babae. Ni hindi siya tumutulong sa pag-aalaga sa kanyang apo. Hindi inaasahan ni Jordan na ang kanyang biyenan ay mag-aalaga sa kanyang anak. Walang paraan na gagawin yon ni Sylvie. Hindi nagtagal, nagpalit na si Hailey ng isang peres ng pink na short at puting pang itaas. Nag-walk out siya sa isang damit na mukhang napakabata at sariwa. Jordan, tingnan mo si Hailey. Hindi ba siya mukhang isang magandang high school student? Dinala ni Zara si Hailey sa Jordan at patuloy siyang pinupuri. Alam ni Hailey na gusto ni Jordan ang kanyang hitsura noong siya ay isang mag-aaral, kaya madalas niyang ginagawa ang kanyang sarili na magmukhang bata at inosente. Inaasahan niyang ito ay magpapaalala sa kanya ng kanilang mas maligayang panahon. Sabi ni Jordan, nanay ka na ng 2 anak. Para bang hindi kita kilala? Kahit gaano ka pa kabata tingnan, alam ko ang totoong edad mo. Tumawa si Zara. Haha, tama si Jordan. Hailey, medyo hindi kailangan ang mga kilos natin, haha. Well, Jordan, Hailey, kayong dalawa, bagong kasal. Nitong mga nakaraang araw, wala kayong oras na magkasama. Dapat may alone time kayo ngayon. Ibigay mo sa akin ang bata. Tutulungan kitang alagaan siya. Habang nagsasalita si Zara, inabot niya ang sanggol mula sa Jordan. Tuwang-tuwa si Hailey. Ang pinsan niyang ito ay talagang marunong gumawa ng mga pagkakataon para sa kanya at kay Jordan. Nagpakasal muli sina Jordan at Hailey. Kung maaari nilang tapusin ang kanilang muling pag-aasawa, nangangahulugan ito na sila ay tunay at ganap na nagkasundo. Gayunpaman. Ngunit tinanggihan ni Jordan ang alok. No need. I'm here to see you a child, not to spend time alone with Hailey. Aalis ako pagkatapos matulog ng bata. Matigas pa rin ang ugali ni Jordan kay Hailey. Hindi niya ito bibigyan ng anumang pagkakataon. Nang makita ang kanyang desisyon, labis na nalungkot si Hailey at hindi niya alam kung paano babalikan ang pabor ni Jordan. Nadismaya rin si Zara. Kung tumanggi si Jordan na maging intimate kay Hailey, hindi siya makikipag-ugnayan sa lipstick nito. Kung gayon, hindi magagawa ni Zara ang misyon na itinalaga sa kanya ni Park Sang-cheol. Kung hindi niya makumpleto ang misyon, papatayin siya ng mga South Korean na yon anumang oras. Hindi nagtagal ay nagawa ni Jordan na hikayatin ang sanggol na matulog. Tumayo siya at naghanda para umalis. Maya-maya lang ay biglang nagring ang phone ni Hailey. Napatingin si Jordan sa screen ng phone niya. Ang kanyang ina, si Sylvie. Sinagot ni Hailey ang tawag. Ma, ano po? Nakabalik na si Jordan pero wala ka sa bahay. Bumalik ka na at ipagluto mo kami. Gustong-gusto ni Jordan na kainin ang luto mo. Habang nagsasalita si Hailey, biglang nagbago ang ekspresyon niya at naging doble ang lakas ng boses niya. Sabi ni Hailey, Nay, ano ang sabi mo? Nasa istasyon ka ng pulis? Ikaw nakapatay ng tao.
Agad namang napahinto si Jordan na akmang aalis at gulat na gulat. Kalahating oras ang nakalipas. Orlando ang sinehan ng NLC. Magkahawak kamay si Sylvie at isang hindi pamilyar na lalaki at sabay na pumasok sa sinehan. Pinili nilang dalawa ang huling hanay. Alam ng karamihan na ang pagpili ng mag-asawa sa huling hanay sa isang walang laman na sinehan ay nangangahulugan na gusto nilang maging intimate. Hindi naman talaga mag-asawa si Sylvie at ang hindi pamilyar na lalaking ito. Pagkatapos niyang maging mas bata ng 10 taon, nagbukas siya ng beauty salon at nagkaroon ng maraming bagong kaibigan. Marami ring lalaking humahabol sa kanya. Sa kanila, walang kakulangan sa kanyang uri. Ang babae ay 41 taong gulang. Pakiramdam niya ay ito na ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng langit upang bumalik sa kanyang kabataan. Hindi niya ito makaligtaan. Araw-araw kapag umuwi si Sylvie at nakita niya ang matanda at walang kwentang Benedict, labis siyang nasusuklam. Nakasama na niya ang kanyang kama sa loob ng maraming taon. Buong araw siyang lumabas kamakailan dahil may bago siyang manliligaw. Sylvie, ang ganda mo. Sa huling hilera ng sinehan, hinawakan ng lalaki ang kamay ni Sylvie at hinalikan siya. Hindi naman tumutol si Sylvie. Hindi ito ang unang beses nilang ginawa ito. Gayunpaman, wala pang 1 minuto matapos silang maghalikan, biglang hindi makahinga ang lalaki at bumagsak sa lupa. Hoy, anong meron? Huwag mo akong takutin. Natakot si Sylvie. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng ilong ng lalaki at napagtantong hindi na ito humihinga. Patay ang manliligaw niya. Agad na sigaw ni Sylvie na nakakuha ng atensyon ng ibang bisita. Hindi nagtagal, dumating ang staff at tumawag ng pulis para arestuhin si Sylvie. Binaba ni Hailey ang telepono, nag-aapoy ang kanyang puso sa pagkabalisa. Dali-dali niyang hinila si Jordan pabalik at sinabing, "Hubby, huwag ka nang umalis. May nangyari sa nanay ko." Sabi ng pulis may pinatay daw siya. Inaresto na siya ngayon. "Hubby, please save your mother. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Alam mo naman na hinding-hindi papatay ang nanay ko. Siguradong mali ang lahat." Kumulot din ang noo ni Jordan, pakiramdam niya ay kakaiba ang bagay na ito. Mahigit 3 taon na siyang nakasama ni Sylvie, kaya alam niya ang ugali nito. Kahit na snobbish at vain si Sylvie, hindi siya masamang tao. Isa lamang siyang ordinaryong babae at walang balak na pumatay ng sinuman. Si Sean kaya? Biglang naisip ni Jordan si Sean. Dati, kontrolado ng asawa ni Sean ang katawan ni Victoria para pumatay ng tao. Maaari bang maging ang parehong bagay muli? Biglang naramdaman ni Jordan na ang bagay na ito ay malamang na naugnay sa kanya. "Sige, sasama ako sa iyo sa istasyon ng pulis para tingnan," sabi ni Jordan. CJ. Sina Jordan, Hailey, Benedict at Zara ay nagtungo sa istasyon ng pulisya, iniwan ang bata sa yaya. Sa istasyon ng pulisya, si Sylvie ay iniimbestigahan. Sinabi ng isang pulis, "Madam Parker, ano ang relasyon mo sa namatay na tao? Bakit kayo magkasamang pumunta sa sinehan? Bakit mo siya pinatay?" Sumagot si Sylvie, "Hindi ko siya pinatay. Wala akong kinalaman sa kanya. Huwag mo akong sisihin. Ang pangalan ng manugang ko ay Jordan Steele. Napakalakas niya. Sabihin ko sa iyo, nakaupo pa nga siya sa gintong karwahe ng Queen of England. Bago dumating ang manugang ko, wala akong sasabihin." Kinabahan at takot na takot si Sylvie habang hinihintay ang pagdating ni Jordan. Hindi nagtagal ay dumating si Jordan sa istasyon. "Ikaw ba ang manugang ni Sylvie Parker, si Jordan Steele?" Tanong ng pulis nang makita niya si Jordan. Tumango si Jordan. Sinabi ng pulis, "Nabalitaan ko na nakaupo ka na sa ginintuang karwahe ng Queen of England. Napakalakas mo sa kabisera." Nang marinig ito ni Jordan, natitiyak niyang hindi sinapian ng sinuman si Sylvie. Si Sylvie lang ang magsasabi ng mga ganyan sa pulis. Bagaman si Jordan ay isang Diyos-Diyosan, napakakaibigan pa rin niya sa mga legal na opisyal ng pulisya. Hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sabi ni Jordan, "Hindi ordinaryong tao lang ako. Kung talagang nakagawa ng krimen si Sylvie, tatanggapin natin na kailangan siyang parusahan ng batas. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Maaari ko ba siyang makausap ng mag-isa?" Sinabi ng pulis, "Hinihintay ka naming dumating." Tumanggi siyang magsalita hanggang sa dumating ka. "Bilisan mo at pumasok ka."
Pagdating ni Jordan sa interrogation room, natuwa si Sylvie nang makita siya. Jordan, sa wakas nandito ka na. Ngayong nandito ka na, magiging okay na ako. Napatingin si Jordan sa mga mata at ugali ni Sylvie at sigurado siyang siya yon. Parang hindi nakokontrol si Sylvie. Siya mismo ang gumawa nito. Napaisip si Jordan sa sarili. Sabi ni Jordan, Sylvie, kung nakapatay ka talaga ng tao, hindi kita matutulungan. Nagmamadaling tanggi ni Sylvie. Wala akong pinatay. Wala talaga akong pinatay. Ngayon. Jordan, nasa labas ba ang asawa ko? Isara mo muna ang pinto. Mukhang nag-aalangan na magsalita si Sylvie. Parang may lihim o nakakahiya siyang ibunyag. Sinara ni Jordan ang pinto at umupo. Gusto rin niyang malaman kung bakit papatayin ni Sylvie ang isang tao. Pag-amin ni Sylvie kay Jordan, Jordan, hindi mo talaga ako masisisi sa nangyari ngayon. Ang namatay ay isang customer na humabol sa akin. Alam mo naman na pagkababata ko, maraming lalaki ang humabol sa akin. Ang taong ito ay napakagaling manligaw ng mga babae. Hindi ko napigilan ang sarili ko at nakipag-date ako sa kanya para manood ng scene. Pagkarinig nito, tumayo si Jordan para umalis. Hoy Jordan, huwag ka nang umalis. Patapusin ko na. Bakit ka alis? Nagmamadaling hinila pabalik ni Sylvie si Jordan. Galit na sabi ni Jordan, dapat ba akong ipagpatuloy ang pakikinig? Pareho kayo ni Hailey. Niloko ng anak na babae ang kanyang asawa at gayon din ang ina. Dapat alam ko na simula nang nanganak ka ng isang anak na babae na tulad ni Hailey. Hindi na gustong malaman ni Jordan kung bakit may pinatay si Sylvie. Galit na galit siya nang marinig niyang may nakita itong ibang lalaki sa likuran ni Benedict. Nais ba ng mga babae na maging maganda para magkaroon sila ng mga relasyon? Kung alam niya lang, hindi sana siya dinala ni Jordan sa South Korea. Nagsimulang umiyak si Sylvie. I'm sorry, Jordan. Pagkatapos kong maging mas bata, nakalimutan ko na kung sino ako. Alam ko na ngayon na mali ako. Tinulak ni Jordan si Sylvie palayo. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Pinapamukha mo na pinagtaksilan mo ako. Hindi siya nakaimik. Naalala nito ang eksena noong niloko siya ni Hailey kay Tyler. Sabi ni Sylvie, Jordan, kahit anong mangyari, ako ang biyenan mo at lola ng anak mo. Hindi ka pwedeng tumabi at panoorin akong makulong. Kahit anong kalokohan ang gawin ko, hindi ako papatay ng tao. Napabuntong hininga si Jordan at sinabi, sabihin mo sa akin kung paano namatay ang taong iyon. Ikinuwento ni Sylvie kay Jordan ang lahat tungkol sa date nila ng lalaki, at lahat ng nangyari pagkatapos nilang makapasok sa sinehan. Natagpuan ito ni Jordan na hindi ka panipaniwala. Sabi mo biglang namatay yung taong yun tapos hinalikan ka. May sakit ba yung taong yun? Sabi ni Sylvie, I think so too. Pero sabi ng ospital, nalason siya. Wala naman siyang sakit noon. Namatay siya sa lason. Paano ko siya nalason? Niluwa ko ba ang lason sa bibig niya? Hindi ba't patay na rin ako? Kumunot ang noo ni Jordan at pinag-isipang mabuti ang bagay na ito. Talagang medyo mahirap intindihin. Napatingin siya kay Sylvie at nakita niya ang lipstick sa labi nito. Tinanong niya, bumili ka ba ng lipstick mula sa isang Peking brand? Ang ilang mababang kalidad na lipstick ay lubhang nakakapinsala. Sabi ni Sylvie, oh my God, bakit ako bibili ng Peking lipsticks? Wala ka talagang tiwala sa panlasa ko. Saka hindi akin yung lipstick na suot ko ngayon. Lipstick ni Hailey ang gamit ko at palagi siyang bumibili ng magagandang gamit. Mula sa pinakamalaking makeup department store sa Orlando. Hindi ito maaaring peke. Ginamit mo ang lipstick ni Hailey, curious na tanong ni Jordan. Sumagot si Sylvie, tama. Hindi ba ako naging mas bata? Pero ang panlasa ko ay medyo katulad pa rin ng isang medyo may edad na babae. Naramdaman ko na ang aking lipstick ay mukhang luma na, kaya ginamit ko ang kolorete ng aking anak. May problema ba? Nagsimulang magseryoso si Jordan. Kung ang lipstick na ito ay isang peking produkto lamang na binili ni Sylvie, walang gaanong problema. Ngunit kung ito ay nanggaling kay Hailey, ito ay isang bagay na dapat pag-isipang mabuti. Kung tungkol talaga sa lipstick, baka laso ng lipstick ni Hailey ang isang tao hanggang mamatay. Bilang asawa niya, ako ang malamang na target. Agad na napagtanto ni Jordan ang panganib na kinaroroonan niya.
Ngayon lang, sa bahay ni Hailey, patuloy na hinihikayat ni Zara si Jordan na magkaroon ng ilang oras na mag-isa kasama si Hailey. Buti na lang at wala nang nararamdaman si Jordan para kay Hailey. Kung hindi, siya na ang patay ngayon. Agad namang naging seryoso si Jordan. Umupo ka muna. Ako mismo ang hahawak nito. Agad na umupo si Jordan at nagpadala ng mensahe sa kanyang nasasakupan. Pumunta ka agad sa bahay ni Hailey at tingnan kung may mali sa kanyang mga lipstick. Ang address ay Rarara. Ang password ng pinto ay 666,969. Agad namang kumilos ang mga subordinates ni Jordan at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kwarto ni Hailey. Nag-imbestiga sila sa lalong madaling panahon at nagulat sa Jordan. Guro, natapos na namin ang aming investigasyon. Lahat ng lipstick niya ay may mga nakamamatay na sangkap. Natahimik sandali si Jordan matapos matanggap ang balita. Yung lipstick ni Hailey ang problema. Gusto ba akong saktan ni Hailey? Bagamat hindi na mahal ni Jordan si Hailey, kilalang kilala niya ito. Ginagawa ng babaeng ito ang lahat para mapasaya siya. Imposibleng saktan siya nito ngayon. Wala nang ibang opsyon si Hailey na mas mahusay kaysa sa Jordan. Walang ibang lalaki. Bilang karagdagan, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Siguradong tatayo siya sa tabi ni Jordan. Kahit na gusto ng 6 na pamilya na patayin niya si Jordan, hindi niya ito gagawin. Hindi pwede si Hailey. Sino kaya ito? Biglang may naalala si Jordan na kahina-hinala kay Zara. Nakatira siya sa bahay ni Hailey nitong mga nakaraang araw, kaya nagkaroon siya ng pinakamagandang pagkakataon na lumipat. Ngunit walang dahilan si Zara para saktan ako. Pinatay ni Jordan si Darren. Pero hindi naman susubukan ni Zara na ipaghiganti siya, di ba? Pinaglaruan siya ni Darren habang si Jordan ay tumayo para sa kanya. Si Zara ay dapat na labis na nagpapasalamat kay Jordan. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sigurado si Jordan na ibang tao ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinadya siya ng taong ito. Ipinikit ang kanyang mga mata, ginamit ni Jordan ang kanyang kakayahan sa pagkadyos upang tumingin sa hinaharap. Gayunpaman, sa panahong ito, halos araw-araw niyang ginagamit ang kanyang kakayahan upang malutas ang problema ng Miraculous Serum. Naubos na ang lakas ng kanyang pag-iisip. Sa makatuwid, makikita lamang ni Jordan ang isang magaspang na balangkas ng isang tao sa pagkakataong ito. Hindi niya makita ang eksaktong eksena. Park Sang-cheol. Biglang lumitaw sa isip ni Jordan ang figura ni Park Sang-cheol. Biglang naintindihan ni Jordan ang nangyayari. Si Park Sang-cheol ay kapatid ni Park Chan-young. Pagkatapos ng kamatayan ng huli, malamang na nakaramdam ng matinding galit si Park Sang-cheol at gusto siyang ipaghiganti. Gayunpaman, sina Jordan at Miyamoto Masaki ay magkakaroon ng deathmatch sa isang buwan. Nais ni Miyamoto Masaki na patayin si Jordan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa makatuwid, hindi maaaring hayagang patayin ng pamilya Park si Jordan dahil ito ay makagambala sa plano ni Miyamoto Masaki. Palihim lamang na napatay ni Park Sang-cheol si Jordan. Lipstick. Lene. Ang pamamaraang ito ng paggamit ng lipstick para pumatay ng mga tao, masigurado si Jordan na ito ang ginagawa ng pamilya Park. Ang isang pamilya tulad ng Parks ay nakatuon sa pananaliksik sa aesthetics, kung paano maging maganda at bata, pati na rin ang makeup. In short, perma nila yon. Baka tinakot si Zara ni Park Sang-cheol. Alam ni Jordan na si Zara ay isang inosenteng babae na hindi siya sasaktan. Ngunit gayunpaman, nakagawa pa rin siya ng isang bagay na maaaring makasakit kay Jordan. Ang sinumang nagkasala sa isang Diyos ay kailangang parusahan. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Jordan. Alam niyang tiyak na hindi niya mabitawan si Zara kung may kinalaman ito sa bagay na ito. Ngunit si Zara ay apo ng kanyang benefactor, si Lola Lily. Pasensya na po, Lola Lily. Hindi ko rin gustong gawin ito. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, nagpasya si Jordan na talunin si Park Sang-cheol sa kanyang sariling laro. Akitin niya si Park Sang-cheol at haharapin siya. Kung hindi niya siya makikitungo sa lalong madaling panahon, tiyak na gagawin ni Park Sang-cheol ang kanyang makakaya upang patayin si Jordan sa loob ng buwang ito. Nag-isip sandali si Jordan bago tumayo. Sinabi niya kay Sylvie, napag-usapan ko na ang bagay na ito. Wala itong kinalaman sa'yo. Ginawa ito ng mga espiya mula sa South Korea. Ipapaalam ko sa mga kinaukulang departamento at hayaan silang humawak sa bagay na ito.
Manatili ka rito at makipagtulungan sa pulisya. Ipinapangako ko sa'yo, walang mangyayari sa'yo. Mahigpit na hinawakan ni Sylvie si Jordan. Anak, magaling kong manugang, napagtanto ko na ngayon ang pagkakamali ko. Kailangan mo akong iligtas. Mananatili ako sa bahay at aalagaan ang anak mo araw-araw. Hindi ako pupunta kahit saan. Talaga. Napailing si Jordan kay Sylvie. Sabi ko naman sa'yo, gagaling ka. Isa pa, bata pa ang anak ko ngayon. Hindi na mahalaga kung alagaan mo siya. Kapag lumaki na siya at nagsimula ng umunlad ang kanyang moral at values, wala kang karapatang turuan siya. Hindi lang si Sylvie ang walang karapatang palakihin at pag-aralin ang anak ni Jordan, kundi ang kanyang ina na si Hailey ay wala ring karapatan. Kahit na ang paghihiwalay ng isang anak na lalaki mula sa kanyang biolohikal na ina ay tila medyo malupit, upang hayaan ang kanyang anak na lumaki ng may tamang mga halaga. Hindi hinayaan ni Jordan si Hailey na manatili sa kanyang anak magpakailanman. Sa pinakadulo, hahayaan niya itong makasama hanggang sa edad na 3. Sa totoo lang, magkatulad ang tatlong magkakapatid na Steele. Umalis sila sa piling ng kanilang ina noong sila ay 4 o 5 taong gulang at bihirang tumira sa kanilang mga magulang. Dahil man sa tradisyon ng Steele o sa kanyang kawalan ng tiwala kay Hailey, gagawin ito ni Jordan. Siyempre, hindi papayag si Jordan na mahiwalay ang anak nila ni Lauren kay Lauren. Lumabas si Jordan sa interrogation room. Ang mga Camden ay nababalisa tulad ng mga langgam sa isang mainit na kawali. Hinabol ni Hailey si Jordan at tinanong, "Kamusta? Kamusta ang nanay ko? Okay lang ba siya? Ililigtas mo siya, tama?" Pinisil ni Jordan ang kanyang manggas. "Hindi ako mapakali sa kanyang immoral na negosyo." Nasabi ni Benedict kung ano ang ipinahihiwatig ni Jordan at sinabing, "Jordan, niloko ba ako ni Sylvie? Secret lover niya ba ang patay na lalaki? Alam ko nang hindi malalaman ng babaeng ito ang kanyang lugar pagkatapos maging mas bata. Sylvie, how dare you cuckold me?" Sa panahong ito, umaalis si Sylvie sa bahay ng madaling araw at umuwi ng hating gabi. Bilang asawa, matagal nang napansin ni Benedict na may mali. Napatingin si Jordan sa galit na si Benedict at mumuso. Iniisip niya sa loob, ngayon alam mo na kung ano ang naramdaman ko noon, hindi ba? Noong nakikipagrelasyon si Hailey kay Tyler, hindi man lang sinisi ni Benedict ang kanyang anak. Sa halip, sinisi niya si Jordan sa pagiging incompetent. Ile, ang langit ay patas. Ngayon ay ganoon din ang nangyari kay Benedict, tingnan natin kung ganoon pa rin ang opinyon niya. Pero nanatiling tahimik si Jordan at naglakad na lang palabas ng police station. "Hubby, huwag kang pumunta. Hindi mo maiiwan si nanay." Umiiyak at nagmamakaawa si Hailey, ngunit hindi siya pinansin ni Jordan. Kung tutuusin, nangako na si Jordan kay Sylvie na hahayaan niyang maresolba ni Leonel ang bagay na ito at iligtas siya. Kung tutuusin, walang pinatay si Sylvie. Si Park Sang-cheol ang tunay na mamamatay tao. Katulad lang noong nagmamaneho ka at biglang sumakay sa kotse mo ang isang kriminal at kinokontrol ang manibela mo para mabangga ang isang tao. Bagamat ikaw ang nasa driver's seat, nagkasala ka ba? Ang kriminal na nang-hijack ng iyong sasakyan ay malinaw na ang tunay na salarin. "Pinsan!" Hinabol siya ni Zara. Kung dati, hindi na pinansin ni Jordan si Zara. Gayunpaman, siya ay naglalagay ng isang aksyon ngayon. Ang layunin niya ay pasukin si Zara. Kaya naman, habang papalapit si Jordan sa labasan ng police station, huminto siya sandali at sadyang hinintay na maabutan si Zara. "Bakit mo ako hinahabol?" tanong ni Jordan. Nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Park Sang-cheol si Zara. Siyempre, kailangan niyang mag-isip ng mga paraan para patayin si Jordan gamit ang lipstick na yon. Humihingal, sadyang hinaplos siya ni Zara gamit ang kanyang kamay. "Jordan, bakit ka ba galit na galit? Dahil ba sa pag-ibigan ni Auntie naalala mo kung paano ka pinagtaksilan ni Hailey?" Tumango si Jordan. "Bagaman matagal na itong nangyari, nagagalit pa rin ako kapag naiisip ko iyon." Sa totoo lang, wala nang pakialam si Jordan sa bagay na ito. Bukod dito, hindi niya sasabihin ang tungkol sa nakaraan sa sinuman. Lahat ng sinabi niya ay para lang akitin si Zara. Saglit na nag-alinlangan si Zara bago biglang nag-ipon ng lakas ng loob at sinabing, "Jordan, may ginawang mali si Hailey. I think dapat kang maghiganti sa kanya." "Paghihiganti laban sa kanya? Paano?" tanong ni Jordan. Sabi ni Zara, "Lokohin mo siya sa ibang babae."
Napangiti si Jordan sa kanyang puso, ngunit nagkunwaring nalulungkot. Magandang ideya yan. Pero hindi ko alam kung kanino ako dadaya. Ginulo ni Zara ang kanyang buhok. Jordan, kung ayaw mo, paano ako? Nagkunwaring gulat si Jordan. Ikaw. Napaka-close mo sa pamilya Camden, pero handa kang gawin ang ganito sa kanila. Kapag nalaman ito ng lola mo sa langit, malamang na malungkot siya, di ba? Sabi ni Zara, hanggat mapatahimik nito si Jordan, gagawin ko ang lahat. Umuso si Jordan sa kanyang puso, palagay ko'y parang gagawin mo ang lahat basta papatayin ako nito. Dahil pinili ni Zara na ipagpatuloy ang pagtupad sa misyon na ibinigay sa kanya ni Park Sang-cheol, maaari lamang itong tanggapin ni Jordan at gamitin siya para akitin si Park Sang-cheol. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jordan at sinabing, sige, since willing kang tulungan ako, then fine. How about this? Humanap ka muna ng hotel room. I'll transfer money to you. May mga bagay pa akong ayusin muna. Kumuha ka ng kwarto at ipadala sa akin ang room number. Pagkatapos ko, hahanapin kita sa hotel. How about that? Masayang tumango si Zara. Naman. Jordan, salamat. Akala ko hindi mo ako magugustuhan. Pinuri siya ni Jordan. Bagaman hindi maihahambing ang iyong hitsura kay Hailey, hindi naman masama ang iyong figura. Kung hindi, ang isang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon na tulad ni Darren ay hindi mahuhulog sa iyo, hindi ba? Biglang nagtanong si Zara, nga pala, Jordan, kamusta na si Darren? Napatay mo ba? Jordan, hindi, tinuruan ko lang siya ng leksyon at pinaalis siya. O CJ. Jordan, CJ. Hihintayin kita sa hotel. Naunang umalis si Zara. Samantala, bumalik si Jordan sa pabrika. Sa ngayon, nakatanggap na ang kanyang research team ng mga sample ng poisoned lipsticks ni Hailey. Gustong makasigurado ni Jordan na magiging immune siya sa mga lipstick na iyon bago tumungo sa hotel. Kung hindi, imbitahan lang niya si kamatayan kapag pumunta siya sa hotel. Tinanong ni Jordan, Professor Liam, kamusta? Nakakagawa ka ba ng panlunas sa lason sa lipstick? Sumagot si Professor Liam, masyadong kakaunti ang oras. Wala pa kaming nahanap na solusyon. Tiningnan ni Jordan ang oras. Nagmamadali akong pumunta sa isang silid ng hotel kasama ang isang babae. Magsagawa tayo ng mga eksperimento sa tao. Sabi ni Professor Liam, CJ. Ipinadala ni Professor Liam ang isang bilanggo at pinainom siya ng pinakamabisang antidote na mayroon ang pamilya Steele bago siya hinayaan na madikit ang kolorete. Ang bilanggo ay patuloy na nagsusuka at nakaramdam ng labis na hindi komportable. Hindi man siya agad namatay, hindi siya mabubuhay ng matagal kung hindi siya mabibigyan ng agarang lunas. Sinabi ni Professor Liam, talagang hindi dapat maliitin ang pamilya Park. Kahit na ang aming pinakamahusay na panlunas ay hindi kayang labanan ang toxicity ng isang maliit na kolorete. Master, hindi ka dapat pumunta sa appointment sa babaeng iyon. Kung hindi, maaari kang mamatay sa ilalim ng kanyang mga labi. Si Jordan ay labis na nalungkot. Isa siyang diyosa. Kung hahalikan siya hanggang mamatay ng isang ordinaryong babae, hindi ba siya magiging katatawanan? Itigil na natin ang pagbuo ng Miraculous Serum sa ngayon. Lahat sumunod sa akin. Gawin ang antidote na maaaring neutralisahin ang laso ng kolorete sa lalong madaling panahon, utos ni Jordan. Guro. Makalipas ang 3 oras. Orlando, Westlake Hotel. Sa presidential suite, nakasuot ng lace night dress si Zara. Ang kanyang mahaba, payat na mga binti ay kinainggitan ng lahat ng kababaihan at ang bagay na kinahihiligan ng lahat ng lalaki. Pabalik-balik siya sa kwarto. Masakit ang kanyang mga paa sa paglalakad, ngunit wala pa rin si Jordan. Ding-dong. Tumulog ang phone ni Zara at agad niya itong kinuha. Hindi si Jordan, kundi ang subordinate ni Park Sang-cheol. Habang binabantayan ng mga kampo ni Park Sang-cheol ang bawat kilos ni Zara, alam nilang wala si Jordan sa tabi niya. Hello? Bakit wala pa si Jordan? Ilang oras na? Nakita kitang naglalakad-lakad sa harap ng kamera. Nahihilo ka? Hindi ka ba maupo? Sinaway ng kampo ni Park Sang-cheol si Zara. Kinabahan at natakot si Zara. Ako hindi ako maupo. Gusto mong patayin ko si Jordan, paano ako upo? Please, let me and Jordan go. Tumahimik ka. Sigaw ng subordinate ni Park Sang-cheol.
Tawagan mo agad si Jordan at tanungin mo kung kailan siya darating. Damn it, barely is he being so wishy-washy. Basura talaga siya. Kung alam ko lang na may naghihintay na dilag na katulad mo, sinugod ko na sana. Matagal nang nakatitig kay Zara ang subordinate ni Park Sang-cheol at medyo natukso siya. Pagkababa ng tawag ay hindi na naglakas loob si Zara na tawagan si Jordan. Sa halip, nagpadala lang siya ng mensahe, Jordan, kailan ka darating? Hindi ako makapaghintay. Mabilis na tumugon si Jordan, nasa taxi ako ngayon. Pupunta ako doon sa loob ng 20 minuto. Sa sandaling ito, katatapos lang ni Jordan at ng kanyang research staff na bumuo ng sticker na maaaring neutralisahin ang toxicity ng lipstick. Ang sticker ay hindi nakikita at walang lasa. Maaari itong idikit sa labi ng hindi natukoy. Kapag napunta ito sa lason sa lipstick, ang dalawang kemikal ay agad na magsasama at ang lason ay maa-absorb at ma-neutralize. Sinubukan na ito ni Jordan sa 2 paksa ng tao. Ito ay walang palya. Ngayon, kayang harapin ni Jordan ang mapupulang labi ni Zara. Knock-knock. Makalipas ang 15 minuto, may kumatok sa pinto ng presidential suite ni Zara. Masayang naglakad si Zara para buksan ang pinto. Nang makita niyang sumulpot na si Jordan ay agad niya itong niyakap sa sarap. Jordan, sa wakas nandito ka na. Pinaghintay mo ako ng matagal. Dahan-dahang tinulak ni Jordan si Zara. Sa loob tayo mag-usap. Anong nagmamadali? Matapos isara ang pinto, pumasok si Jordan sa presidential suite at hindi mapigilang mapabuntong hininga. Jordan, anong meron? Bakit ka nagbubuntong hininga pagpasok mo? Hindi mo ba nagustuhan ang damit ko? Ang dami kong inihanda na damit. May mga uniforme ng nurse at air stewardess. Anong gusto mo? Magpapalit na ako. Natakot si Zara na hindi siya kaakit-akit. Wala siyang choice. Napakababa niya kay Hailey at maging kay Elle. Pinalaki ni Jordan si Zara. Sa totoo lang, medyo kaakit-akit siya. Hindi ba babasa, maaari niyang akitin ang higit sa 70% ng mga lalaki sa buong bansa. Kung hindi alam ni Jordan na ang layunin niya ay patayin siya, baka naakit siya sa kanya. Ngumiti si Jordan. Hindi na kailangan. Napabuntong hininga ako hindi dahil sa iyo, kundi dahil pinili mo ang suite na ito. Nanatili ako noon. Nagulat si Zara. Nagstay ka na ba sa Westlake Hotel dati? Kasama si Hailey. Umiling si Jordan. Hindi, noong unang hiwalayan namin ni Hailey, hindi ko alam na may kasama pala ang lola mo sa city clerk office para ihinto ang proceedings. Akala ko hiwalay na talaga kami. Pagkatapos noon, pumunta ako dito para magpabook ng presidential suite. Sinundan ako ni Hailey noong araw na yon pero nakatayo lang siya sa pintuan. Hindi ko siya pinapasok. Kung iisipin ang araw na yon, parang kahapon lang nangyari. Masyadong mabilis lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 2 na ang anak ni Jordan. Sabi ni Zara, naku, huwag mo nang isipin ang nakaraan. Hindi ka alam ni Hailey kung paano ka pahalagahan. Dapat mong ipaghiganti siya. Si Jordan, sa totoo lang, mahal na mahal din kita. Nagustuhan kita simula noong unang beses kang pumunta sa bahay namin. Papalapit ng papalapit si Zara kay Jordan. Biglang hinawakan ni Jordan ang braso ni Zara at tinanong, Zara, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Sana ay seryosohin mo itong muli. Gusto mo ba talagang gawin ito? Isipin mo ang itinuro sa iyo ng lola mo. May pagkakataon ka pang tumigil. Sa totoo lang, binibigyan ni Jordan si Zara ng huling pagkakataon. Pinahiran ng lethal lipstick ang mga labi ni Zara. Kung pinili niyang halikan si Jordan, ibig sabihin ay gusto niya itong patayin. Si Zara ay apo ni Lola Lily at ayaw siyang patayin ni Jordan. Gayunpaman, kung pinili ni Zara na saktan si Jordan, wala siyang magagawa kundi gawin ito. Sa loob-loob niya, nagpupumiglas din si Zara sa kanyang puso. Tumingin siya kay Jordan at halos maiyak. Sina Jordan at Zara ang pinakakakaibang mag-asawa sa lahat ng bisita ng hotel sa sandaling ito. Nagkatitigan sila na may pag-aalinlangan at panloob na pakikibaka, na para bang nakikipag-away sila sa kamatayan mismo. Matagal na nag-alinlangan si Zara bago piniling halikan si Jordan. Pumikit si Jordan. Hindi niya sinusubukang sarap ang sandali. Nakipaghalikan si Jordan sa hindi mabilang na walang katulad na mga dilag. Hindi maihahambing ni Zara sa alinman sa kanila.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil iniisip niya sa kanyang sarili, pasensya na po, Lola Lily. Hindi ko kayang buhayin ang apo mo. Napagdesisyonan na ni Jordan na papatayin niya si Zara. Ito ay dahil siya rin ay walang awa sa kanyang pagtatangka na patayin si Jordan. Kung hindi nakagawa si Jordan ng sticker na kayang lumaban sa lason, wala pang isang minuto ay namatay na siya, gaya ng katipan ni Sylvie. Wala pang 30 segundo, itinulak ni Jordan si Zara palayo at nagkunwaring nasasaktan habang bumagsak sa lupa. Jordan, anong nangyari? Alam ni Zara na nalason niya si Jordan, ngunit nagtanong pa rin siya. Napakalungkot ng ekspresyon ni Jordan. Kumuha siya ng isang box ng gamot sa bag niya at kumuha ng pill. Tapos tinuro niya si Zara. May lason. Zara, ikaw sinusubukan mo akong patayin. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Zara. I'm sorry, Jordan. I have no choice. I really have no choice. Habang nagsasalita si Zara, lumuhod siya sa harap ni Jordan at humingi ng tawad. Nagpanggap si Jordan na sobrang sakit at nagtanong, bakit? Sigaw ni Zara. Isang South Korean ang humiling sa akin na gawin ito. Pinatay nila ang kaibigan ni Darren sa harap ko. Hindi man lang siya hinayaang magsalita. Masyado silang walang awa. Natatakot talaga ako. Sobs. Jordan, kapag nakilala mo ang aking lola sa kabilang buhay, mangyaring huwag sabihin sa kanya na ako ang pumatay sa iyo. Pakiusap. Lumuhod si Zara sa lupa, umiiyak at nagmamakaawa. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha sa lupa. Ang kanyang walang magawang ugali sa sandaling ito ay ganap na iba sa kung kailan niya sinuntok si Jordan. Gaano man siya kaawa-awa ngayon, sinubukan niyang patayin siya. Naisip ni Jordan sa sarili, Zara, natatakot akong makita mo ang lola mo bago ako. Kapag nakita mo siya, sana hindi mo sabihin sa kanya na pinatay kita. Sa sandaling ito, muling nagring ang telepono ni Zara. Nanginginig si Zara sa kaba. Nang sagutin niya ang tawag, nanginginig ang mga kamay niya. Hello? Anong nangyayari dyan? Patay na ba si Jordan? Bakit nagsasalita pa siya? Tanong ng subordinate ni Park Sang-cheol. Sabi ni Zara, siya nasa napakaseryosong kondisyon siya ngayon. Uminom lang siya ng gamot at maaaring pinabagal ng kaunti ang lason. Hindi siya mamamatay pansamantala. Galit na sinabi ng subordinate ni Park Sang-cheol, Dam. Ngayong nasa lupa na siya at hindi makagalaw, basagin mo ang ulo niya ng mabigat na bagay. Agad namang tumanggi si Zara. Hindi ko gagawin yon. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Hindi na niya natiis na gumamit ng lipstick para makasakit ng iba. Ngayon, gusto nilang basagin niya ang isang tao hanggang mamatay. Talagang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong babae tulad ni Zara. Ibinaba ni Zara ang tawag, natatakot na baka takutin na naman siya ng kabilang partido. Pagkatapos noon, mas lalo pang umiyak si Zara. Tanong ni Jordan, sino ang tumawag? Hiniling ba niya sa iyo na kunin ang pagkakataong ito para patayin ako? Bakit hindi mo ginagawa? Hindi ako makagalaw ngayon. Madali mo akong patayin. Napakamot ng ulo si Zara. Hindi ko magagawa yon sa iyo. Hindi ko kayang pumatay ng sinuman at hindi rin kita kayang patayin. Asawa ka ni Hailey. Napatingin si Jordan kay Zara. Alam niyang isa lang talaga itong ordinaryong babae. Wala siyang kalupitan para patayin siya. Kung kailangan lang niyang halikan ang isang taong may lason na kolorete, maaari pa rin niyang magsinungaling sa sarili na hindi siya direktang kasali. Gayunpaman, hindi niya kayang basagin ang isang tao hanggang sa mamatay. Patuloy na pang-aasar ni Jordan sa kanya. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, tiyak na papatayin ka nila. Niyakap ni Zara ang kanyang mga binti at umiyak, pwede na nila akong patayin. Anyway, ayoko nang mabuhay. Sinaktan kita, Hikbi. Pumunta ako sa Orlando para bisitahin ang pamilya ko. Bakit kailangan kong makatagpo ng ganoong bagay? Sobs. Kahit kailan ay hindi pa ako nagka-boyfriend na gusto ko talaga. Hindi pa ako nag-asawa o nagkaanak. Sobs. Medyo nakonsensya si Jordan. Kung hindi niya ito nakilala sa cave na yon, hindi sana siya nadamay sa usapin ngayon, di ba? Sa sandaling ito, nasa Westlake Hotel din si Park Sang-cheol at ang kanyang mga subordinates, at nasa sahig sila sa ibaba ng presidential suite ni na Jordan at Zara. Ang subordinate ni Park Sang-cheol ay nag-ulat, Master,
hindi agad namatay si Jordan matapos madikit sa laso ng lipstick. Sinabi ni Zara na uminom siya ng tableta na tila nagpabagal sa mga epekto. Pagkatapos ng lahat, ang Stiles ay isa pa rin sa 8 dakilang pamilya. I-neutralize ba ng kanilang gamot ang ating lason? Agad namang gumanti si Park Sang-cheol. Impossible. Walang kakayahan ang pamilyang Steele na i-neutralize ang ating lason. Hanggat hinahalikan ni Jordan si Zara, tiyak na mamamatay siya. Sinabi ng subordinate ni Park Sang-cheol, naghalikan sila. Halos 1 minuto silang naghalikan. Siguradong nakapasok na ang lason sa kanyang bibig. Sinabi ni Park Sang-cheol, Jenny, dahil siya ay nahihirapan at nasa matinding paghihirap ngayon, ako mismo ang magpapadala sa kanya sa kanyang paglalakbay. Humanda ang ating mga tauhan na sumama sa akin sa itaas. Sir! Bang! Biglang bumukas ang pinto ng presidential suite ni na Jordan at Zara. Sa sandaling ito, nagpapanggap pa rin si Jordan na nasasaktan sa lupa. Si Zara ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa sa kanyang harapan. Hahaha! Jordan, hindi mo inaasahan na mamamatay ka sa kamay ko, di ba? Pumasok si Park Sang-cheol at ang kanyang mga tauhan. Nang makita ni Jordan si Park Sang-cheol, agad siyang naghanda para sa labanan. Sa katunayan, ang Mistard na ito ang nasa likod ng lahat. Naglakad si Park Sang-cheol papunta sa Jordan. Jordan, pinatay mo ang kapatid ko at naging dahilan pa para mapatalsik ang kapatid ko sa pamilya. Karapat-dapat kang mamatay ng 1,000 beses. Sinabi ni Jordan, Park Sang-cheol, wala akong personal na hinanakit sa'yo. Ang kapatid mo ang pumilit sa kamay ko. Kung hindi ko siya papatayin, hahayaan ko bang patayin niya ako? Dapat hinayaan mo siyang patayin ka. Kung gusto niyang putulin ang ulo mo, dapat ay inilagay mo ang iyong ulo sa chopping board. Kung gusto kanyang barilin, dapat ay tumayo ka at hinayaan kang barilin ka. Kung gusto kanyang hampasin ng kanyang sasakyan, dapat ay napahiga ka sa gitna ng kalsada. Ikaw na hamak na uod, anong lakas ng loob mong lumaban? Umungol si Park Sang-cheol. Tumawa ng malakas si Jordan. You are really a young master of the Park family. So arrogant. You treat the Steeles like animals. Mabangis na sabi ni Park Sang-cheol, Jordan, huwag kang maangas. Alam ko na ang totoo tungkol kay Park Anya. Sa tingin mo ba gusto ka talaga ng kapatid ko at handang mamatay para sa'yo? Huwag kang walang muwang. Hindi ko mismo kapatid ang taong nakiusap para sa'yo. Noon, kontrolado siya ng Mistard na yon, Shaun. Ikaw lang ang tinulungan ko, Shaun. Tinulungan kita ni Shaun. Dahil gusto kanyang gamitin. Sa kasamaang palad, nang sabihin ni Anya sa tatay ko ang totoo, tumanggi siyang maniwala sa kanya. Ayaw pa rin niyang ibalik siya sa pamilya. Sobrang sama ng loob ni Anya. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Yulo Yigiae, anong karapatan mong gustuhin ang kapatid ko? Nang mabalitaan ni Jordan na hindi nakabalik si Park Anya sa kanyang pamilya, nalungkot siya para dito at naramdaman niyang may utang ito sa kanya. Gayunpaman, naiinis at put lang ang naramdaman niya kay Park Sang-cheol. Hahaha, tumawa ng malakas si Jordan at bumagsak ulit sa lupa. Park Sang-cheol, malapit na akong mamatay, hayaan mo akong magsabi ng sikreto ngayon. Alam mo? Hindi makapaniwalang tumingin si Park Sang-cheol kay Jordan. Sinabi ni Jordan, gusto kong sabihin sa iyo na si Sora ay isang inapo ng pamilyang Steele. Kailangan kong pasalamatan ang pamilya Park sa pagpapalaki sa kanya sa loob ng 15 taon. Hahaha. Kalokohan. Pumunta sa impyerno, basura. Kinuha ni Park Sang-cheol ang kanyang baril at itinutok sa ulo ni Jordan. Handa siyang patayin kaagad. Ngunit nagulat ang lahat, biglang tumalon si Jordan mula sa lupa at tinamaan ang baril ni Park Sang-cheol. Pagkatapos ay hinawakan niya ang buhok ni Park Sang-cheol at isinandal sa dingding ng hotel room. Bang! 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 Ginamit ni Jordan ang lahat ng kanyang lakas para yuntog ang ulo ni Park Sang-cheol sa dingding. Nawalan ng malay si Park Sang-cheol at dumugo ng husto. Kung sino pa man, matagal na silang namatay. Damn it! Bakit nakakagalaw pa siya? At napakalakas pa. Hindi ba siya nalason? Nagulat ang mga kampo ni Park Sang-cheol. Naisip ni Park Sang-cheol at ng kanyang mga tauhan na hindi dapat makagalaw si Jordan sa sandaling ito. Dapat ay nasa bingit na siya ng kamatayan. Sinong mag-akala na mas magiging mabangis pa siya kaysa dati?
Ang mga nasasakupan ni Park Sang-cheol ay pinanood sa pamamagitan ng kamera na si Jordan ay nakipag-ugnayan sa lason. Hindi kaya immune na siya sa lason? O maaaring ang pildoras ni Jordan ay maaaring neutralisahin ang lason? Protektahan ang guro. Lahat umakyat sa itaas. Bilisan! Bilisan! Agad namang naglabas ng baril ang mga nasasakupan at pinaputukan si Jordan. Ang mga subordinates ni Park Sang-cheol ay mga nangungunang mandirigma sa parehong marksmanship at kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi sila masyadong mababa sa dragon. Kaya naman, pansamantalang pabayaan lang ni Jordan si Park Sang-cheol. Hindi ko kayang umalis dito ng buhay si Park Sang-cheol. Alam ni Jordan na bilang panganay na anak ng isang lihim na pamilya, si Park Sang-cheol ay madaling magtago at maiwasan ang pagtuklas. Hindi na siya mahahanap muli ni Jordan kung ayaw niyang matagpuan. Sa makatuwid, kung palalampasin niya ang pagkakataong ito na patayin si Park Sang-cheol ngayon, mas magiging mahirap na humanap ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Pumulot ng kutsilyo, inihagis ni Jordan sa lig ni Park Sang-cheol. Guro! Sigaw ng mga nasasakupan niya sa takot. Pinoprotektahan nila si Park Sang-cheol gamit ang kanilang mga katawan at sumigaw, tawagan ang aming mga doktor para pumunta kaagad. Barilin si Jordan hanggang mamatay. Dumadami na ang bilang ng mga nasasakupan ni Park Sang-cheol at ang lalaki ay binigyan ng ganap na pagtatakip. Maari pa nilang bigyan ng emergency treatment si Park Sang-cheol sa harap ng Jordan. Damn it! Nag-aapoy si Jordan sa pagkabalisa. Inihagis niya ang kutsilyo sa isang mahalagang punto at kung hindi na iligtas ng mga doktor si Park Sang-cheol sa tamang panahon, tiyak na mamamatay siya. Gayunpaman, ang mga kasanayang medikal ng pamilya Park ay napakahusay. Kung nakapagsagawa sila agad ng emergency treatment, malamang na hindi mamatay si Park Sang-cheol. Pero napakaraming tao sa side ni Park Sang-cheol ngayon. Halos hindi maprotektahan ni Jordan ang sarili. Wala na siyang paraan para tapusin si Park Sang-cheol ngayon. Damn it, ang dami nila. Nagtago si Jordan sa banyo at hindi nangahas na lumabas. Sinundan din siya ni Zara sa loob. Nakayuko siya sa bathtub at hindi naglakas loob na gumalaw. Mr. Jordan! Mr. Jordan, nandito na ako. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Pinamunuan ni Pablo ang dose-dosenang tao. Tunog ng putok ng machine gun. Ang dalawang panig ay nasangkot sa isang matinding labanan. Wala sa panganib si Master. Retreat muna tayo. Nakita ng mga nasasakupan ni Park Sang-cheol na hindi maganda ang sitwasyon at nag-aalala sila na baka masugatan na naman ito. Dahil dito, nagmamadali silang umatras at inilikas ang pinangyarihan. Nang makita ni Pablo at ng kanyang mga tauhan si Jordan ay agad silang lumuhod sa lupa. Mr. Jordan! Sorry, I'm late. Pablo! Tuwang-tuwa si Jordan nang makita siya. Mabilis niya itong hinila para makatayo. Lumabas ka na? Si Pablo ay naaresto sa Houston at nakakulong doon ng ilang panahon. Matagal nang hindi nagkita ang dalawa. Sabi ni Pablo, kalalabas ko lang. Ito ang mga lalaking kinuha ko mula sa loob ng kulungan. Lahat sila ay mga tapat na kapatid na hindi natatakot sa kamatayan. Sa hinaharap, sila ay nasa pagtatapon ni Mr. Jordan. Ngumiti si Jordan. Sige, Pablo. Sa piling mo, mas magaan ang pakiramdam ko. Sa mga tuntunin ng karanasan at lakas sa bansa, mas konektado si Pablo kaysa kay Salvatore. Alam din niya ang kanyang limitasyon. Sob. Sa sandaling ito, maririnig ang iyak ni Zara mula sa banyo. Napatingin si Pablo kay Zara na nakasuot ng sexing night dress. Hindi niya maiwasang magtanong, Mr. Jordan, ang babaeng ito ay ang bago mong asawa. Akala ni Pablo si Zara ang babae ni Jordan. Nabalitaan niya mula kay Salvatore na kamakailan ay nagpakasal si Jordan ng bagong asawa. Napatingin si Jordan kay Zara at bumuntong hininga. Inutusan niya si Pablo. Patayin mo siya. Ha? Nagulat si Pablo. Isang segundo ang nakalipas, naisip niya na ang babaeng ito ay babae ni Jordan. Ngayon, inutusan siyang patayin siya. Si Zara ay nakagawa lamang ng isang hindi mapapatawad na krimen laban kay Jordan. Dinala niya siya rito at ginamit ang lipstick niya para lason siya. Bagamat hindi siya nagtagumpay sa huli, sapat na ang kanyang intensyon para patayin siya ni Jordan. Nang marinig ni Zara ang sinabi ni Jordan, dali-dali siyang lumabas ng bathtub at niyakap ang binti ni Jordan.
Nakiusap siya sa kanya. Jordan, hindi, please don't kill me. I really didn't want to kill you. I had no choice. Nang marinig ni Pablo na ang mahinang batang babae na ito ay nagplanong patayin si Jordan, agad niya itong sinipa at itinutok ang kanyang baril sa kanya. How dare you be right to kill Mr. Jordan? No wonder gusto kanyang patayin. Alam mo ba kung sino ang nasaktan mo? Umungol si Pablo. Sabi ni Zara, Sir, ayaw ko talagang gawin yon. Yung South Korean na yon ang pumilit sa akin. Kung hindi ko ginawa, pinatay na niya ako. Sinabi ni Jordan, bakit hindi ka pumunta sa akin pagkatapos mong pananakot sa kanya? Kung sinabi mo sa akin ang nangyari, pinrotektahan kita. Sabi ni Zara, hinanap kita. Pumunta ako sa factory mo para hanapin ka, pero hindi ako pinapasok ng guard mo. Gusto kong sabihin sa iyo ang lahat. Jordan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ngumuso si Pablo. Anong magagawa mo para kay Mr. Jordan? Babae ka lang at hindi masyadong maganda kung ganoon. Pwedeng magkaroon ng kahit sinong babae si Mr. Jordan sa mundo. Bakit kanya gusto? Handa akong maglingkod kay Mr. Jordan at maging subordinate niya, pakiusap ni Zara. Ngumisi si Pablo. Gusto mong agawin ang trabaho ko? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka? Kaya kong pumatay para kay Mr. Jordan, magagawa mo rin ba? Paumanhin, babae, ipikit mo ang iyong mga mata. Ihahatid kita sa iyong daan. Jordan. Dahil sa lola ko, iligtas mo ako. Iniligtas ng lola ko ang buhay mo. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, kahit ano. Natakot si Zara at muling niyakap ang binti ni Jordan. Sandali lang. Bago pa man mahila ni Pablo ang gatilyo, pinigilan siya ni Jordan. Napatingin si Pablo kay Jordan. Mr. Jordan, naawa ka ba sa kanya? Sinubukan ka nitong patayin ng babaeng ito. Hindi mapapatawad ang kanyang krimen. Sinabi ni Jordan, hindi, ngunit ang sinabi mo ngayon ay nagpapaalala sa akin. Matagumpay na nakataka si Park Sang-cheol sa pagkakataong ito, at nabigo akong patayin siya. Mas magiging mahirap na patayin siya sa hinaharap. Gagawin din niya ang lahat para kitilin ang buhay ko. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko siya maalis. Agad na sinabi ni Pablo, pamumunuan ko ang aking mga tauhan at ihahatid sa iyo ang ulo ni Park Sang-cheol. Umiling si Jordan. Pablo, hindi ka ka-level ni Park Sang-cheol. Hindi mo kaya. Kahit ako hindi ko kaya. Baka si Zara lang ang makakagawa nito. Ano? Parehong nagulat sina Zara at Pablo. Si Zara ay isang ordinaryong babae lamang. Sa karamihan, pupunta siya sa Yewere para mag-ehersisyo. Pero pumatay ng tao. At ang isang tao ay ang young master ng isang lihim na pamilya. Wala siyang kakayahan. Napatingin si Jordan kay Zara. Maaari kitang bigyan ng huling pagkakataon para tubusin ang iyong sarili. Handa ka bang patayin si Park Sang-cheol? Sabi ni Zara, pinilit ako ng South Korean na yon na patayin si Jordan. I can't wait to bite off his flesh. Jordan, I'm definitely willing. I'm willing to use Inway Beauty para mapalapit kay Park Sang-cheol at kitilin ang buhay niya kapag hindi siya handa. Umiling si Jordan at diretsong sinabi, Zara, hindi ka maganda. Napakagatlabi si Zara. Kung gayon paano ko ito magagawa? Sinabi ni Jordan, nag-develop ako ng isang uri ng serum. Matapos itong maging matagumpay, ang katawan ng isang tao ay lubos na mapapahusay. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito na ma-inject ang serum na ito sa iyo. Pagkatapos mong maging mas malakas, maaari mong lapitan si Park Sang-cheol at patayin siya. Tandaan, ang tanging dahilan kung bakit ka nabubuhay ngayon ay dahil gusto kitang gamitin para patayin si Park Sang-cheol, gagawin mo pa rin ito o magagawa mo pa rin. Sabi ni Zara, payag ako. Papatayin ko talaga ang South Korean na yon. Naiinggit si Pablo kay Zara. Narinig din niya ang Mirakuru Serum. Kapag ang serum ay matagumpay na nabuo, ito ay walang alinlangan na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Walang halaga ng pera ang makakabili nito. Kahit medyo may edad na si Pablo, mainit pa rin ang dugo niya. Paanong hindi niya pagnanasaan ang dominanteng kapangyarihang ito? Gayunpaman, alam din niyang hindi siya gaanong makakatulong kay Jordan kahit na kinuha niya ang serum. Hindi kilala ni Park Sang-cheol si Pablo at hindi siya hinayaang makalapit, ngunit iba si Zara. Ngayon, halos mamatay si Park Sang-cheol dito.
Kung magkakaroon siya ng pagkakataon na makilala muli si Zara, tiyak na ayusin niya ang score sa kanya. Sige, ibalik mo siya sa factory ko. I-lock mo muna siya. Kapag handa na ang serum, i-inject mo siya. Sir! Makalipas ang 1 linggo sa South Korea. Pagtingin sa salamin, dahan-dahang tinanggal ni Park Sang-cheol ang gasa na nakapulupot sa kanyang leg. May mga malabong bakas pa rin ng peklat. Damn you, Jordan. Naging matalino at maingat ako sa buong buhay ko, pero muntik na akong mamatay sa mga kamay mo tulad ni Chan Yaong. 1 linggo ang nakalipas, si Park Sang-cheol ay nagkaroon ng concussion mula kay Jordan na nauntog ang kanyang ulo sa dingding at ang kanyang leg ay sinaksak ng isang matalim na talim. Sa kabutihang palad, ang mga kasanayan sa medikal ng pamilya Park ay napakatalino. Si Park Sang-cheol ay karaniwang maayos na ngayon. Nang marinig iyon ng kanyang nasasakupan ay agad siyang lumuhod sa lupa. I'm sorry, Master. Kasalanan ko ang lahat kung bakit hindi kita naprotektahan ng mabuti. Hindi ko inaasahan na may panlunas ang Stiles sa laso ng pamilya Park. Tumango si Park Sang-cheol. Talagang na-neutralize niya ang aming lason ng napakadali. Si Jordan ay talagang hindi maarok at hindi maaaring maliitin. Kailangan ko siyang patayin sa lalong madaling panahon. Habang mas matagal ang buhay niya, mas marami ang mga variable. Ihanda ka agad ang eroplano. Gusto kong makilala si Miyamoto Masaki sa Japan. Napakalapit ng South Korea sa Japan. Makalipas ang halos 1 oras, dumating si Park Sang-cheol sa tirahan ng pamilya Miyamoto. Sa sandaling ito, nakikipaglaban si Miyamoto Masaki sa isang robot. Bang! 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 Ang robot ay napakatigas, mas matigas kaysa sa isang bato. Ngunit ang mga suntok ni Miyamoto Masaki ay nag-iwan ng maliliit na dents sa lahat ng dako. Kitang-kita kung gaano katakot ang kanyang lakas. Kung ordinaryong tao lang, siguradong mamamatay sila sa isang suntok. Masaki, mukhang nakarecover ka na. Lumapit si Park Sang-cheol. Naikuyom ni Miyamoto Masaki ang kanyang mga kamao kay Park Sang-cheol at sinabing, salamat sa iyong pag-aalala. Ayos na ako ngayon. Sinabi ni Park Sang-cheol, Masaki, dahil ganap ka ng gumaling, bakit hindi mo isulong ang laban mo kay Jordan? Sinabi ni Miyamoto Masaki, itinakda na namin ang petsa para sa 1 buwan mamaya. Paano ko ito ipapasulong? Naniniwala si Miyamoto Masaki sa pagsunod sa salita ng isang tao. Nag-aalalang sinabi ni Park Sang-cheol, Masaki, napakatuso ni Jordan. Para maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari, mas mabuting labanan at patayin siya sa lalong madaling panahon. Paano kung nahulaan na niya ang isa pang natural na sakuna na mangyayari sa petsa ng iyong laban? Nag-isip sandali si Miyamoto Masaki. Tama ka. Sige, ipapaalam ko sa kanya na ang deathmatch natin ay gaganapin sa susunod na linggo. Sa pabrika. Hello, anong problema? Nagsasaliksik si Jordan kasama ang kanyang team nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Miyamoto Masaki. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ito ay hindi isang magandang bagay. Sinabi ni Miyamoto Masaki, Jordan, hindi na ako makapaghintay na patayin ka. Napagpasyahan ko na sa 1 linggo, na sa susunod na linggo, alas 7 ng gabi, magkakaroon tayo ng deathmatch sa aking martial arts dojo sa Japan. Agad na nag-aalalang sinabi ni Jordan, Miyamoto Masaki. Napagkasunduan namin ang 1 buwan. Bakit gusto mong isulong ito? Ngumuso si Miyamoto Masaki. Nakarecover na ang katawan ko, kaya syempre gusto kong isulong. In short, wala kang karapatang magdesisyon ng petsa. Sundin mo ang utos ko. Kung hindi, pwede kang pumunta at kunin ang mga bangkay ng mga magulang mo. Yun lang. Dahil doon, ibinaba ni Miyamoto Masaki ang tawag. Damn Miyamoto Masaki. Ni hindi niya kayang sumunod sa 1 buwang deadline. Galit na galit si Jordan. Napakahirap na para sa kanya na bumuo ng Mirakuru Serum sa loob ng 1 buwan at ngayon, ang deadline ay iniharap. Master, anong nangyari? Nang makita ni Professor Liam ang nag-aalalang ekspresyon ni Jordan, lumapit siya at nagtanong. Sinabi ni Jordan, ipinasulong ni Miyamoto Masaki ang ating laban. Ito ay naka-schedule sa 1 linggo. Nagulat si Professor Liam. Ano? 1 linggo? 1 linggo na lang ang natitira. Tumango si Jordan. Yes, only a week. How about it, Professor Liam? Confident ka ba na makukumpleto mo ito? Yumiling si Professor Liam.
Masyadong mahirap ang isang linggo. Limitado ang aming lakas ng tao at kailangan namin ng hindi bababa sa 2 linggo. Kung hindi, ang serum ay maaaring maging banta sa buhay mo. Hindi sapat ang lakas tao. Saglit na nag-isip si Jordan at biglang nagtanong, paano kung madagdagan pa natin ang ating lakas tao? Sinabi ni Professor Liam, iniisip mo bang kunin si Lionel ng ilang mga siyentipiko para sa'yo? Walang silbi. Kahit na ang mga nangungunang siyentipiko sa ating bansa ay hindi sapat na sanay. Hindi nila maaaring isagawa ang ating mataas na antas na pananaliksik sa serum. Maliban kung ito ay mga mananaliksik mula sa iba pang mga lihim na pamilya. Sinabi ni Jordan, iniisip ko ang tungkol sa mga mananaliksik mula sa mga lihim na pamilya. Nagulat si Professor Liam. Paano mo kukunin ang mga researcher na yan? Kung sino man ang makukuha natin ay nandito na. Hindi naman tayo tutulungan ng ibang pamilya, di ba? Ngumiti si Jordan. 6 sa mga pamilya ay hindi kailanman makakatulong sa amin. Gayunpaman, nakalimutan mo ba na mayroon pa ring pamilyang Skimid? Mayroon akong magandang relasyon kay Lota. Tutulungan niya ako. Natuwa si Professor Liam. Ang galing! Kung madodoble natin ang ating lakas ng tao, makukumpleto natin ang serum sa loob ng 1 linggo. Agad na tinawagan ni Jordan si Lota sa pamamagitan ng video call. Kumusta, kagalang-galang na pinuno ng pamilya Skimid? Ano ang ginagawa mo? Nakangiting tanong ni Jordan kay Lota. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang napagtanto na si Lota ay nasa romantikong silid na iyon kung saan sila ni Lota ay nakakulong sa loob ng 48 oras. Nang makita ang pamilyar na silid, napawi ang pag-isip ni Jordan. Noong panahong iyon, 48 oras na nanatili sina Jordan at Lota sa silid na ito. Inakala ng lahat mula sa 8 lihim na pamilya na silang dalawa ay nagtalik sa panahong iyon. Hindi nila alam na nakainom na pala silang dalawa ng pampatulog at nakatulog. Kung hindi dahil doon, gaano man kalakas ang kanilang paghahangad, imposible para sa kanila na manatiling malinis sa silid na ito dahil mayroon itong aphrodisiakal na kapaligiran. May ginawa si Sean sa kwarto na kahit sinong lalaki o babae na papasok ay tiyak na ma-aroused. Kahit na isang pangit na lalaking pulubi at isang Diyosang babaeng celebrity ang ilagay sa kwartong ito, tiyak na mauwi sila sa pagkakaroon ng matalik na relasyon. Labis na naguguluhan si Jordan. Bakit nandoon si Lota? Hindi kaya nagkaroon na siya ng bagong manliligaw? Ngayong si Lota na ang namamahala sa pamilya Skimid, sino ba ang hindi magnanais na maging asawa niya? Ang pagiging iba pang kalahati ni Lota ay katumbas ng pagkuha sa pamilya Skimid. Curious na tanong ni Jordan, Lota, bakit ka nasa kwartong yan? May kasama ka bang iba? Iniistorbo ba kita? Kung si Lota ay kasama ang kanyang kasintahan sa sandaling ito, kung gayon ang video call ni Jordan ay magiging masyadong hindi naangkop. Mabilis na ipinaliwanag ni Lota, hindi. Hindi. Nag-iisa ako. Wala akong ibang kasama. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo. Inikot ni Lota ang kamera sa paligid ng silid. Ipinakita niya ang bawat sulok, natatakot na hindi siya paniwalaan ni Jordan. Sabi ni Lota, Jordan, wala akong boyfriend. Huwag mo akong intindihin. Napangiti si Jordan sa cute at kinakabahang ekspresyon ni Lota. Sige, malamang nag-o-overthink ako sa mga bagay-bagay. Jordan, bakit mo ako tinatawag? Tanong ni Lota. Kasalukuyan akong gumagawa ng Mirakuru Serum. Iniharap ni Miyamoto Masaki ang petsa ng ating deathmatch at hindi ko matagumpay na mabuo ang serum sa oras. Sa makatuwid, gusto kong humiram ng ilang mga siyentipiko mula sa iyo. Sabi ni Lota, si Miyamoto Masaki ang nagdala ng laban. Kailan ito gaganapin? Next Sunday, 7 o'clock in the evening. Sa martial arts dojo niya sa Japan. Mukhang naguguluhan si Lota. 1 linggo na lang ang natitira. Paano ito magagawa ni Miyamoto Masaki? Napagkasunduan namin ang 1 buwan. Paano niya ipapasulong ang petsa? Jordan, huwag kang mag-alala. Susuportahan kita ng buong lakas. Nasaan ka? Ililipat ko ang lahat ng siyentipiko ng pamilya ko para tulungan ka. Ang mga salita ni Lota ay nagpainit at nakonsensya kay Jordan. Masyado siyang mabuti sa kanya, ngunit hindi niya maibigay ang gusto niya. Sinabi ni Jordan, Lota, hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan. Tumanggi akong pakasalan ka. Nasaktan ko ang iyong damdamin at naging sanhi ng pagkawala ng mukha mo sa harap ng iba pang mga lihim na pamilya.
Alam ko na ang ibang mga pamilya ay nagsisikap na i-ingratiate ang kanilang sarili sa iyong pamilya. Maaari mong palaging piliin na manindigan sa kanila. Bagamat ang pamilya Schmid ay kontrolado ni Sean sa mahabang panahon, ngayon ay bumalik na sila sa dati nilang maluwalhating estado at hindi na iiwanan tulad ng pamilya Steele. Ang kanilang katayuan sa 7 pamilya ay mas mataas pa kaysa sa mga pamilyang Park at Miyamoto. Magiging medyo madali para sa mga Schmid na magtatag ng mas malapit na ugnayan sa mga pamilyang Rong at Jeng. Hindi ito maaaring makatulong. Ito ay isang mundo kung saan iginagalang ang kapangyarihan. Sabi ni Lota, Jordan, bagamat wala kang nararamdaman para sa akin, ikaw pa rin ang lalaking gusto ko. Ikaw ang bida na nagpakita sa tamang panahon sa buhay ko at nagligtas sa akin. I love you forever. Hindi alam ni Jordan ang sasabihin. Sinubukan niyang magbiro. Sige, sa hinaharap, kukunin ko ang aking research team na i-clone ako. Pagkatapos, ibibigay ko ang isa sa iyo at ang isa kay Loren at Victoria. Tumawa si Lota. Haha, magandang ideya yan. Siyempre, nagbibiro si Jordan. Hindi siya naniniwala na ang teknolohiya ay mabubuo sa ganoong lawak. Pagkaraang ibaba ang tawag, naramdaman ni Lota ang kagalakan at kalungkutan sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang tableta mula sa kanyang bulsa at bumulong sa kanyang sarili, kakaiba. Bakit hindi pa ako buntis? Makalipas ang 1 linggo. Orlando, malapit sa pabrika. Habang ang pagbuo ng Mirakuru Serum ng Jordan ay umuusad ng mas maayos ngayon, mabilis itong gumagalaw patungo sa matagumpay na pagkumpleto. Matapos malaman ni Lionel ang sitwasyong ito, ganap niyang tinatakan ang paligid. Maging ang kalapit na bayan at tindahan ng libro ay nasa pansamantalang lockdown. Pagkatapos ng lahat, ang Mirakuru Serum ay hindi mabibili ng salapi. Kung ang pananaliksik ay matagumpay at isang tao mula sa pamilya Park at ang pamilyang Miyamoto ang nagnakaw nito, ito ay magiging mahirap. Isang araw na lang ang natitira bago ang deathmatch sa pagitan ng Jordan at Miyamoto Masaki. Muling tumawag si Miyamoto Masaki. Jordan, bukas ng alas 7 ng gabi sa martial arts dojo ko sa Japan. Nakalimutan mo na ba ang laban natin? Bakit nasa Vidya ka pa? Let me tell you. Bukas, ang mga tao mula sa 7 dakilang pamilya ay darating upang makita kung paano ko kayo bugbugin hanggang sa mamatay. Kapag hindi ka dumating, papatayin ko ang mga magulang mo sa publiko. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao, nais niyang patayin si Miyamoto Masaki ngayon din, pupunta ako sa oras bukas. Hindi mo na ako kailangang tawagan ulit. Pagkabagsak ng telepono, inihagis ito ni Jordan sa lupa. Dam Miyamoto Masaki, ginamit mo ang mga magulang ko para takutin ako. Kung hindi ako maghiganti, hindi ako magiging tao. Sa sandaling ito, lumapit ang isang researcher at sinabi kay Jordan, Mr. Jordan, pasensya na. Nabigo ang Mirakuru Serum Final Version E, matapos ma-inject ng serum ang test subject, nagpakita pa rin siya ng iba't ibang antas ng side effects. Bagamat hindi pa nanganganib ang kanyang buhay, naniniwala ako na habang lumilipas ang panahon, lalala ang kanyang pisikal na kondisyon. Ito ay isang mananaliksik mula sa pamilyang Schmid. Sila ang namamahala sa pagsubok ng Mirakuru Serum Final Version E. Napakakalma ni Jordan habang sumagot, sige, naiintindihan ko. Salamat sa iyong pagsusumikap. Yumuko ang mananaliksik kay Jordan. I'm sorry hindi ka namin natulungan. Nang makita ito ni Pablo, labis siyang nabalisa. Mr. Jordan, huwag kang pumunta sa laban bukas. Kung wala ang Mirakuru Serum, ikaw ay bugbugin hanggang mamatay ni Miyamoto Masaki. Magwala. Galit na sigaw ni Jordan, kahit hindi matagumpay na nabuo ang serum, kahit na hindi ako umiinom ng anumang gamot, lalabanan ko pa rin si Miyamoto Masaki gamit ang aking ordinaryong katawan. Lahat ng lihim na pamilya ay naroroon bukas. Paano naging duwag si Jordan? Paano niya mababaliwala ang buhay ng kanyang mga magulang? Kahit na makatakas siya sa oras na ito at makamit ang magagandang bagay sa hinaharap, hindi siya magiging masaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Napabuntong hininga si Pablo. Ngayon, makikita lang natin kung ano ang kalagayan ni Professor Liam. Dapat siyang magtagumpay. Sa totoo lang, maaaring gamitin ni Jordan ang kanyang kakayahan bilang isang Diyos para mahulaan kung magtatagumpay ang Mirakuru Serum Final Version, maaari niyang malaman ang kinalabasan ng maaga at hindi maghintay ng labis na balisa. Gayunpaman, nag-aatubili si Jordan na gawin ito. Dahil natatakot siya.
Natatakot siyang makakita ng eksena ng kabiguan. Biglang tumakbo palabas ng kanyang laboratorio si Professor Liam patungo sa Jordan. Walang sabi-sabi, lumuhod siya on the spot. Ang pagluhod ni Professor Liam ay nagpabilis ng tibok ng puso ni na Jordan at Pablo. Bakit siya lumuhod? Dahil ba nabigo rin ang kanyang panig? Dahil ba sa pinabayaan niya si Jordan? Napalunok si Jordan at tumingin kay Professor Liam. Bigla niyang na-realize na baka sa mukha ng professor ang excitement. Nakaluhod si Professor Liam habang sumisigaw, "Congratulations, Master! Ang pinakaperpektong Miraculous Serum sa mundo ay matagumpay na nabuo." Tagumpay! Sa wakas, dahil hindi napigilan ni Jordan ang kanyang pananabik, hinawakan ni Jordan si Professor Liam at tinanong sa malakas na boses, "Tagumpay? Nagtagumpay ka ba talaga?" Tuwang-tuwang tumango si Professor Liam. "Master, ang aming Miraculous Serum Final Version ay ganap na matagumpay. Ang test subject na na-inject ng serum ay ligtas at maayos sa loob ng 24 na oras na walang anumang sintomas. Nakapagsagawa na kami ng paulit-ulit na pisikal na pagsusuri sa kanya. Masisiguro kong ang serum na ito ay 100% matagumpay na walang anumang epekto. Master, maaari mo itong ligtas na ma-inject na yon." Hindi mapigilan ni Jordan na umungol sa emosyon. Mahigit kalahating buwan na siyang nakakulong dito. Ginamit niya ang kanyang lakas ng pag-iisip sa buong araw upang matulungan ang mga siyentipiko sa kanilang pananaliksik at pagsubok. Naubos nila ang malaking bilang ng mga mahalagang mapagkukunan at pinatay ang hindi mabilang na mga paksa ng pagsubok ng tao. Sa wakas, nagtagumpay sila. Hindi ako pinabayaan ng langit. Tuminala si Jordan sa kisem. Sinabi ni Professor Liam, "Hindi, guro, ikaw ang langit." Tumawa ng malakas si Jordan. "Magaling sinabi, magaling." Tuwang-tuwa din si Pablo. "Congratulations, Mr. Jordan. Sa susunod ka na bang mag-inject ng serum sa maliit na babaeng yon, Zara? Araw-araw ko siyang inaalagaan nitong nakaraang linggo at sinasanay ang lakas ng kanyang pag-isip. Malakas na siya sa pag-isip pagkatapos ng matinding pagsasanay ko. Naniniwala akong kaya niyang kunin ang buhay ni Park Sang-cheol." Tumingin si Jordan kay Pablo at nagbiro, "Oh. Araw-araw mo siyang sinasanay. Paano? Don't tell me nagsasanay ka sa kama." Nagmamadaling lumuhod si Pablo sa lupa. "Siguradong hindi ako maglalakas loob na magulo ng ganyan." Tinulungan ni Jordan si Pablo na tumayo at sinabing, "Haha, nagbibiro lang ako. Kayo, Salvatore at Dragon lahat ng nasasakupan ko. Sa hinaharap, lahat kayo ay kwalipikado na ma-inject ng serum. Sa panahong iyon, lahat kayo ay magiging pinakamalakas na Diyos ng digmaan sa mundo." "Salamat, Mr. Jordan." Tuwang-tuwa si Pablo. Alam niya na kahit na ang serum ay matagumpay na nabuo, ang naturang top-notch item ay nakalaan para sa matataas na antas ng lipunan. Hindi ito kailanman magagamit sa iba pang mga karaniwang tao. Sa makatuwid, kahit na ang matagumpay na pag-unlad ng Miraculous Serum ay isang pangunahing sandali sa kasaysayan ng tao, 99.9% ng mga tao ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong maranasan ito. Sinabi ni Professor Liam, ang natitirang serum ay sapat lamang para sa isang tao. Natatakot ako na hindi natin ito maibigay kay Zara pansamantala. Tumango si Jordan. Pagkatapos kong patayin si Miyamoto Masaki, kukunin ko si Zara na patayin si Park Sang-cheol. Sige, wala nang oras na mawawala. Turok mo na lang ako ng serum. Hindi na ako makapaghintay. Sir! Agad na nagtungo sa laboratorio si Jordan para kunin ang iniksyon. Naupo siya sa loob ng isang napakalaki at komplikadong kagamitang medikal. Ito ay dahil pagkatapos ma-inject ang serum, ang katawan ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa susunod na oras. Ito ay magiging isang malaking pagsubok sa pisikal na pagtitiis ng isang tao. Ginamit ang device na ito para maibsan ang sakit. Guro, sisimulan ko na. Baka mahirapan ang susunod na oras. Binalaan ni Professor Liam si Jordan. Sumagot si Jordan, walang problema. Gawin mo lang. Layoy. Itinurok ni Professor Liam ang perpektong serum sa katawan ni Jordan. Arf! Hindi nagtagal ay naramdaman ni Jordan ang pagbabago sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay patuloy na lumalawak o kumukunot ang kanyang mga kalamnan. Pakiramdam niya ay nagbabago ang bawat parte ng kanyang katawan. Ang aking mga braso ay tila naging mas malaki at mas makapal.
Sa loob lamang ng 1-0 minuto, naramdaman ni Jordan na lumawak ang kanyang mga palad. Noon pa man ay naiinggit si Jordan sa Diyos ng basketball na si Michael Jordan na kayang humawak ng basketball gamit ang isang kamay. Ito ay napaka-cool. Ngayon, madali na siyang humawak ng basketball gamit ang isang kamay. Hindi lang iyon, pati ang taas ni Jordan ay biglang tumaas ng 5 sentimetro. Mula 179 sentimetro hanggang 184 sentimetro. Tiningnan ni Pablo ang lahat ng pagbabago at nag-aalalang tinanong si Professor Liam, Professor Liam, magiging okay ba si Mr. Jordan? Ngumiti si Professor Liam. Huwag mag-alala, nadiyan na namin ang mga pagbabago, ito na ang pinakamaliit na pagtaas. Kung hindi, siya ay magiging mas malaki kaysa sa O'Neal. O'Neal? Hinanap ni Pablo ang kanyang telepono. Si O'Neal ay isa ring basketball star. Siya ay 216 na sentimetro ang taas at may timbang na 150 kilo. Nagulat si Pablo. Ang lakas at katawan ba ni Mr. Jordan ay maihahambing sa O'Neal? Hindi nakaimik si Professor Liam. Ano ang pinag-uusapan mo? Paano maihahambing si O'Neal sa ating guro? Ang ating guro ay 100 beses na mas malakas kaysa sa matatangkad at malalakas na basketball star sa bawat aspeto. Kasama ang mga sexual na gawain. Humalakhak si Pablo. Haha, mukhang kailangan nating tawagan si Emel Loren at Ms. Victoria para hayaan silang maghanda ng maaga. Hindi nagtagal si Jordan sa device. Siya ay isang taong may malakas na pagpaparaya. Nang lumabas siya mula sa aparato, ang kanyang katawan ay tumangkad at lumakas, na nagpamukha sa kanya na mas marangal. Professor Liam, simulan mo na akong subukan ngayon. Gusto ko ang pinakadirekta at nangungunang mga pagsubok, utos ni Jordan. Sir! Walang pag-aalinlangan, pinulot ni Professor Liam ang baril at itinutok sa dibdib ni Jordan. Nang makita ito ni Pablo, nabigla siya. Agad niyang inilabas ang kanyang baril at itinutok kay Professor Liam. Anong ginagawa mo? Ibaba mo agad ang baril mo. Bibilang ako ng 3. Dapat sabihin na si Pablo ay napaka-protective sa kanyang amo at natatakot na si Professor Liam ay saktan si Jordan. Actually, very loyal din si Professor Liam. Kung hindi niya pipiliing sundan si Jordan ngayong may problema ang pamilya Steele. Sinabi ni Jordan, Pablo, ibaba mo ang baril. Si Professor Liam ay walang masamang intensyon. Si Professor Liam ay tumingin kay Pablo na may galit. Sinabi na namin na nagsasagawa kami ng mga pagsubok. Bakit ka ba kinakabahan? Saka minamaliit mo ang kasalukuyang katawan ni Master. Sa tingin mo ba, isang bala lang ang makakapatay kay Master? Si Pablo ay hindi makapaniwala. Hindi na ba masusugatan si Master ngayon? Ngumiti si Professor Liam ngunit hindi siya sinagot. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga aksyon upang patunayan ang kanyang punto. Bang! Binaril ni Professor Liam si Jordan. Mahinang sigaw ni Jordan at tinakpan ang lugar kung saan siya natamaan. Umatras siya ng 2 hakbang, ngunit hindi dumudugo ang kanyang katawan. May tao, ilabas mo ang bala para kay Master, bilin ni Professor Liam. Sir! Hindi nagtagal, inilabas ng isa sa mga medical staff ang bala sa loob ng Jordan. Matapos mailabas ang bala, nilagyan niya ng gamot ang sugat. Pagkaraan ng ilang minuto, tinanong ni Professor Liam, Guro, kumusta ang pakiramdam mo? Iniunat ni Jordan ang kanyang katawan at sumagot, I feel very good. I'm fine. Para akong hindi nabaril. Bulalas ni Pablo. Congratulations, Master. Ikaw ay hindi na masasaktan. Kahit bala ay hindi ka kayang patayin.